talagang harap-harapang ginagago tayo nitong administrasyon na ito. I'm sorry wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. Mga hudas! Tingnan nyo narinig nyo na ba yung report? Ang net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Alam niyo, kahit gaano pa ang pagtatakit ninyo sa presidente, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ronnie Ramos. Siyempre, pilit nilang inililigtas ang presidente para hindi siya lumabas na mastermind sa kabuuan ng nakawan ng bilyon-bilyon o halos 1 trilyong pisong pondo ng taong bayan. O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talagang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito. Ako kanina, pagising ko ng alas 2, alauna imedya. Mag-alas 2 actually, mga 1:45. Pagising ko kanina, ay ang bumungad sa akin ay yung post na may kugnayan sa oral argument about Saro. With Senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. At ang sumasagot sa kanya ay si Solicitor General Berberabe, OSG, kasama niya yung team ng DBM. Gusto ko sana, kung okay lang sa inyo, medyo mahaba-haba ito. Gusto kong i-edit, wala na akong time mag-edit kanina Pero pakinggan ho ninyo, dito ay talagang pinipilit ho nila na ilusot, at sabihing walang kinalaman etong si Pangulong Marcos sa pag-release ng mga Saro na bilyon-bilyon ang halaga. Oo, pakinggan ho ninyo at tingnan ho ninyo kung gaano kagaling itong si Associate Justice Marvic Leonen. Direk, pakiplay mo nga. You mentioned in Annex K that the President does not participate for the release, correct? So I flashed the paragraph in your Annex K. Pursuant to the special provisions of the UA under the General Appropriations Act, prior approval by the President is not required for the release. This is from your compliance, correct? Correct, Your Honor. Do you refer to the GAA 24, 25, and 26, all of them? May I confer with my team? My recollection is that yes. The answer is yes. 2024, 2025, 2026. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM. The President need not approve the SAROS, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM Secretary is no longer alter ego of the President. The DBM Secretary is co-equal with the President. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM Secretary to be the one to perform this responsibility. She reports to the President? Yes, Yes, Your Honor. and the President, therefore, as the Chief Executive, and there is only one Chief Executive Correct, in the Your Constitution. The President can tell the DBM, don't do that, or the DBM Secretary can consult with the President, correct? Correct, Your Honor. And the DBM Secretary is accountable to the President, correct? Correct, Your Honor. Yes. Now, let us look at the 2024 provisions of the GAA on unprogrammed funds. And you will note here that in the special provision, it says, subject to Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292. You confirm that this is in the 2024 GAA? Yes, Your Honor. And looking at Section 35, Chapter 5, Book 6 of Executive Order 292, we find there that all requests for special allotment release orders must be accompanied by a special budget to be approved by the President, correct? Section 35, Chapter 5, Book 6
Executive Order 292 or our administrative code referred to in the 2024 GAA. It says to be approved by the President, correct? Correct, Your Honor. So, are you now saying, or am I mistaken, that if the DBM has approved SAROS under 2024 without the explicit approval of the President, then we have violated a special provision in the GAA, correct? May I confer with my team, Your Honor, so that I will not risk a misunderstanding Yes. in my answer. Your Honor, our DBM representative is clarifying that what is referred to in the GAA in the 2024 GAA is the presidential approval refers to the special budget request, which is a documentary requirement that happens before the issuance of a SARO. Okay, so in other words, the President approves the special budget request, and then it goes to the DBM Secretary, and the DBM Secretary approves the SARO, correct? Yes, Your And Honor. the DBM Secretary, because she has the approval power, can actually not approve if she wants to, correct? Correct, Your Honor. So, In other words, the DBM Secretary can overrule the President of the Republic of the Philippines, correct? Yo! Anong masasabi ninyo? Tanong ano ha? So sa madaling sabi, the DBM Secretary can overrule the President. Galing, no? Ibig sabihin, mas mataas pala ang DBM sa Presidente. Yun ang ibig sabihin. So, bakit may Presidente pa tayo na nakalagay dyan na ang mag-a-approve naman pala ng pagre-release ng budget ay ang DBM? Walang kinalaman ng Presidente. Pero hindi. Hindi siya nakalusot dun sa isang parte. Does she report to the President? Yes. Ibig sabihin, sabay, ang tawag dito, meron pa isang tanong doon. So, pwedeng itanggi o pwedeng tanggihan ng DBM. Hindi siya nakasagot doon. Hindi nakasagot. Pwedeng tanggihan o pwedeng hindi payagan ng DBM yung request ng Presidente. Hindi. Hindi niya masagot yun. Lumipas. So, ibig sabihin, talagang harap-harapang ginagago tayo nitong administrasyon na ito. I'm sorry. Binuksan ko ito sapagkat nakakalimutan na yata natin. Mukhang nakakalimutan na nasaan na yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyong salapi na pumatay sa daan-daan o libo-libong Pilipino dahil sa baha. Nasaan na? Saan na ninyo inilagay? Saan na ninyo itinuturo ngayon itong usapin na ito? Kaya alam niyo, kahit gaano pa ang pagtatakip ninyo sa Presidente, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Hindi nyo pa pwedeng bali-baligtarin yan sapagkat sabi ni Justice Marvick Leonin, we only have one chief executive, di ba ga? And that's the President. Ibig sabihin, walang ibang pwedeng masunod. Syempre, pilit nilang inililigtas, Pilit nilang inililigtas ang Presidente para hindi siya lumabas na mastermind sa kabuuan ng nakawan ng bilyon-bilyon o halos 1 trilyong pisong pondo ng taong bayan. Abante Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Pero tingnan nyo narinig nyo na ba yung report? Ala doon sa lineup natin, hinahanap ko ang net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Abante Pilipinas. Galing magkano lang ang sweldo ng Presidente? Di ba ga? Di ko minimenos pero alahong kalahating milyon ang sweldo ng Presidente sa isang taon. Ay kung hindi, sa isang taon, sa isang buwan. Sabihin na natin, 3 years since 3 times, 5, sabihin natin 600,000. 600,000 ang sweldo ng Presidente times 12. That's 7.2 million isang taon times 3.
and that's 21,600,000 times, gawin na natin 4 na to, times 4, and that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon. Dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow! O, saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Abante, Yung mga plastic na buaya ng mababang kapulungan. Why? Abante Pilipinas. Matindi talaga ang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Abante Pilipinas. Wala silang pakialam. Ganun lang kasimple yan. Mga hudas! Oo, mali tuloy na pindot ko. Lintik na mga yan, oh. Balita, impormasyon at balitaktakan.